Hello, good day. This is Jade from Costas Chicken Breeding Farm. And sagutin ko lang yung tanong ng isa nating follower. So nagtanong siya if ano ang line breeding and ano ang inbreeding. So inbreeding is basically the crossing or breeding of closely related chickens, no? For example, magkapatid, magnanay, magtatay, magpinsan. So that is inbreeding. So not necessarily specific siya, no? As long as magkapamilya sila. So, that is inbreeding. So, iba-iba ang inbreeding coefficient niyan. Ibig sabihin, iba-iba yung degree ng pagka-inbreeding ng bawat mating na yon. So, basically, yung pinakamalapit is yung brothers and sisters, no? So, sa brother and sister mating, mas madami kang defects kumbaga or mas mabilis mong ma-attain yung inbreeding depression. Inbreeding depression is kung saan humihina na yung mga resultang sisiw from the mating, no? Especially again from the brothers and sisters, wherein yung iba is mahina na masyado ang resistensya or mahina ang hatchability or mahina ang fertility. So yun yung inbreeding depression, and mas madali mo siyang ma-attain again if masyadong closely related yung binibreed mo. Now, what is line breeding? Line breeding is usually is a type of inbreeding kung saan hindi masyadong closely related yung ginagamit mo for breeding. So ang purpose ng line breeding is basically to retain yung characteristic ng line na yan. For example, meron kang na-develop na mga manok, no? Like specific Rhode Island Red Velvet line. For example, tinawag mo ng ganyan yung manok mo, no? Rhode Island Red Velvet line. So, merong specific characteristic yung Rhode Island Red Velvet line mo na different from other Rhode Island Reds. For example, mas malakas siyang umitlog and mas malaki. Yung other Rhode Island Reds is, let's say, 3 kilos lang. Yung Velvet line mo, let's say, is 4 kilograms to 4.5 kilograms. So, ang gagawin mo para hindi siya magkaroon ng inbreeding depression that much is gumawa ka ng maraming families of the same characteristic na kumbaga velvet line na talaga silang lahat. Pare-pareha silang 4.4 kilograms to 4.5 kilograms. Pare-pareho silang yung characteristic nila in terms of egg production. Pare-pareha. So, pwede mong gawin is i-mate mo yung magpinsan or mag-second cousin, medyo malayo-layo na as long as the same ang kanilang karakteristik. So, ang purpose mo again is to preserve the line. Kaya nga tinawag siyang line breeding kasi na-establish mo na yung line na yon and gusto mo lang siya i-maintain. So, for example, sa farm ko, right now is, masasabi ko ng yung aking girom is another another breed talaga siya ng manok, no? And the same na kanilang characteristics, the same na silang mababait lahat, no? So kahit iba-iba yung mga nanay, mga tatay nila, magpinsan na yun, pareha yung characteristics. So yun ang line breeding, to preserve yung magandang characteristics ng iyong linyada. Okay? So, for inbreeding naman, usually ginagawa siya para ma-eliminate mo yung defects ng iyong mga manok. For example, ayaw mo ng mga single comb sa iyong mga manok. So, i-cull mo lahat ng single comb and may iwan lang yung mga P-combs. So, for example, again, in this case, gusto kong gumawa ng silky na Brahmas. So, itong mga manok na to, wala sa kanila ni isang silky. So, magkakapatid ito sila and lahat sila mayroong silky na gene sa kanilang dugo, no? So, by breeding them, may lalabas yan sa kanila, no? Around 25% sa kanilang anak ay lalabas na silky. So, yun lang ang gusto kong gamitin for the next breeding season. Ang the rest ng 75% is i-cull out ko. So, yun yung purpose ko for inbreeding these, no, brothers and sisters, para lumabas yung recessive trait, no, which is yung silky.
So, once na lumabas na yung silky, pwede ko na silang i-breed yung magkapatid ulit na silky para ma-preserve na yung silky sa kanilang genes. No? And wala nang lalabas na hindi silky sa mga anak. So again, iba-iba ang breeding program or breeding scheme. Depende sa stock mo, no? Sa mga manok na meron ka and sa purpose. Okay? So for example, in my part, dun sa mga Brahma projects, itong mga nasa unang picture is ikakal and iiwan itong silky na frizzle, silky na mukhang Brahma, no? So sila itong maiiwan, okay? Para in the development of a silky Brahma. Now, for clarity purposes, sa line breeding, no, pwede mong gawin ito tinatawag na clan mating o spiral mating, no. So, again, ang assumption dito is lahat ng manok dito ay magkakapareha na ang characteristics. So, ang gagawin mo dito is yung stock mo, hatiin mo sa 2 or 3 families, no, or clans, no. Then, ang anak na lalaki ng clan yellow is i-mate mo sa mga anak na babae ng clan pink. Then, ang anak ng clan pink na lalaki, i-mate mo naman sa mga anak na babae ng clan blue. Ay, anak ng clan blue na lalaki, i-mate mo sa mga anak na babae ng clan yellow. So, the next generation, gawin na naman gawin mo, no? So, yung nasa pen 1 o clan yellow na anak na lalaki sa kabila naman, and then i-rotate mo lang sila ng rotate until to the point na at least naiiwasan mo yung severe inbreeding kasi nga nag-rotate siya. So, yun. I hope naintindihan nyo, no? Though ngayon ko lang siya na-realize kung gaano siya kairap i-explain pala, no? Sa video, no? Mas gusto ko siya actually i-explain na meron akong blackboard or something. Pero na-notice ko mukhang walang nanonood. So, tsaka wala akong whiteboard dito ngayon sa boarding house. So, if hindi nyo siya na-gets, kindly chat with me or comment below na lang, no? And I'll try to address or clarify if hindi siya na-gets. Okay? So, again, it's almost 11 p.m. So, I hope this helps. Okay? So, have a good night, everyone. Happy farming.